So, meron nga bang jurisdiction ang International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng withdrawal ng Pilipinas noong 2018 na naging epektibo 1 year pagkatapos matanggap yung abiso ng ating bansa? Naging epektibo ito noong 2019. Noong April 2017 kasi may isang abogado na nagsampa o nagreklamo sa International Criminal Court tungkol doon sa umano'y summary killings ng dating Pangulong Duterte nung siya ay alkalde pa ng Davao City. Pagkalipas ng ilang buwan, naghahain naman itong isang senador at isang representative ng supplemental communication sa International Criminal Court o ICC patungkol pa rin sa drug war ng Pangulong Duterte. Pagdating ng 2018, sinamulan na ng Office of International Criminal Court Trial Prosecutor ang paunang pagsusuri o kaya yung investigasyon tungkol sa sinasabi nilang kalupitan na ginawa ng Pilipinas alinsunod dun sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Noong March 2018 naman, inihayag ng Pilipinas na aalis na ito sa International Criminal Court. Sabi kasi ng dating Pangulong Duterte, hindi naging state party ang bansa sa Rome Statute dahil hindi na i-publish ang treaty na ito sa Official Gazette. So noong March 16, formal na nagsumite ang Pilipinas ng notice of withdrawal mula sa International Criminal Court sa United Nations. March 17, 2018, natanggap ito ng Secretary General ng United Nations yung abiso mula sa Pilipinas. March 20, 2018, naglabas ng pahayag ang ICC tungkol sa notice of withdrawal ng ating bansa. So ang withdrawal na ito ay magkakaroon ng bisa 1 taon pagkatapos ng petsa na natanggap ang abiso. So ang withdrawal ay nagkaroon ng bisa noong March 17, 2019. Ang Pilipinas ay dapat tumupad gayunpaman sa mga obligasyon nito sa ilalim ng Rome Statute until March 17, 2019. So ibig sabihin nito kahit may withdrawal na ang Pilipinas sa Rome Statute, okay, sa jurisdiction ng ICC, meron pa rin tayong obligasyon na tumupad sa mga commitments natin under the treaty until March 17, 2019. At ay yung notice of withdrawal natin ay walang epekto sa nakabinbing paglilitis o kaya yung nasimulan ng investigation sa International Criminal Court. Kaya nga yung pananagutan para sa alleged summary killings at iba pang mga kalupitan na ginawa sa war on drugs ng nakaraang administrasyon ay hindi napawalang bisa o hindi napawalang saysay ng withdrawal sa Rome Statute o sa jurisdiction ng treaty na ito. Okay? Ang Pilipinas ay nananatiling sakop at saklaw ng Rome Statute until March 17, 2019. So, ang International Criminal Court ay may international legal personality at ito ay located sa The Hague, sa Netherlands. Ngayon, kinikilala ng mga bansa na kasali sa Rome Statute ang jurisdiction ng International Criminal Court sa mga sumusunod na krimen na nakapaloob sa jurisdiction ng ICC ayon sa Article 5. Ang mga ito ay ang genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression. At dito nga, yung naging basihan ng International Criminal Court sa pagsisimula ng kanilang investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung war on drugs o yung crimes against humanity. Ngayon, paano ba natin ma-describe yung jurisdiction ng ICC? Ang jurisdiction po ng International Criminal Court ay complementary sa National Criminal Jurisdiction. Ibig sabihin, complementary, parang tulong ito sa national law ng ating bansa. Okay? Ang complementarity ay nangangahulugan na ang ICC ay maaari lamang mag-exercise o i-apply ang kanyang jurisdiction kung ang lokal na hukuman ng bansa ay ayaw o hindi kayang mag-prosecute ng mga crimes under Article 5 ng Rome Statute. Ang ICC din ay may jurisdiction sa mga individual na tao. In fact, meron itong karagdagang
batayan ng criminal liability para sa mga commander o sa mga superior o matataas na opisyal. So ayon dito sa Rome Statute, ang mga kasaling bansa ay obligado na magbigay ng kanilang full cooperation regarding sa investigation or sa prosecution ng ICC ng mga krimen na nakalista sa kanilang artikulo. Okay, sa Article 5. Ngayon kapag napatunayang nagkasala after due investigation yung inaakusahan, ang ICC ay maaaring magpataw ng alinman sa mga sumusunod na parusa. Una, pagkakulong na hindi lalampas sa maximum na 30 years. So may imprisonment. Maximum na yung 30 years, hindi na pwedeng lumampas doon. Or, habang buhay na pagkakulong, life imprisonment, kapag nabigyang katwiran, halimbawa yung krimen na nagawa ay grave, okay? So depende sa gravity ng crime. Kapag na-justify yon, pwedeng magpataw ng life imprisonment. Depende sa kung gaano kabigat o katindi yung krimen na nagawa. In addition sa parusang pagkakakulong, maaari ding mag-utos ang ICC ng isang multa. Okay? Multa and forfeiture ng mga nalikom na ari-arian, property or assets na nakuha ng direkta o hindi direkta mula sa krimen na nagawa. Okay? Ngayon, mula sa teksto ng Rome Statute, merong nakalagay doon kung papaano mag-withdraw ang isang bansa mula sa pagiging miyembro nito. Okay? Nakalagay doon kung papaano ang mag-withdraw, pero hindi nakalagay doon kung papaano bawiin yung notice of withdrawal. Okay? Hindi nakalagay doon sa batas. May mga senador na nag-file ng petition sa korte noong time na yon na gustong utusan ng korte na bawiin yung withdrawal ng Pilipinas mula sa Rome Statute o kaya sa treaty. Ngayon ang sabi ng korte, dahil walang provision sa treaty kung papaano yung paraan ng pagbawi ng withdrawal. Kasi merong paraan kung papaano mag-withdraw yung mga bansang kasali sa treaty na to. Pero walang paraan na nakasaad sa treaty kung papaano mo bawiin yung notice of withdrawal. Ang sabi ng korte, hindi siya maaaring magbigay ng paliwanag with finality tungkol sa isang treaty na kinabibilangan ng mga international legal personality o international community. Hindi maaaring ipilit ng ating korte na kilalanin ng international community yung desisyon ng ating korte o yung order regarding sa treaty. Pero gaya nga ng sabi natin kanina sa umpisa ng vlog, walang kinalaman yung withdrawal natin sa Rome Statute. Hindi nito napapawalang bisa o hindi nito nababaliwala yung nasimulang investigasyon na ginawa ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi meron pa rin tayong obligasyon, meron tayong commitment sa ICC until the date na naging effective yung ating withdrawal. In this case, March 17, 2019, yung effective date ng ating withdrawal. So, until March 17, 2019, meron pa ring jurisdiction ang ICC. So, kung merong naunang investigation, pwede niyang ipagpatuloy ito. At alam nyo ba na 2 taon bago maging miyembro ang ating bansa sa Rome Statute, meron na tayong local law na nagpaparusa sa mga krimen against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. So basically, kung ano yung pinarurusahan ng Rome Statute, yun din ang pinarurusahan dito sa Republic Act 9851. Ito ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. So ang batas na ito ay nilagdaan noong December 11,
2009. So, 2 taong nauna ang batas na ito kesa sa Rome Statute. Ang RA 9851 ay ginagarantihan yung proteksyon laban sa mga mabibigat na krimen sa international community at yung nakasaad dito sa batas na to na yung mga otoridad dito sa Pilipinas ay maaaring itigil yung investigasyon o yung prosecution ng isang krimen na pinaparusahan sa ilalim ng batas na ito kung ang isa pang hukuman o international na tribunal kagaya ng ICC ay nagsasagawa na ng investigasyon o nagsasagawa na ng prosecution doon sa naturang krimen. Like in this case, yung nangyari ngayon, na isinorender ng Philippine Authority si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para sa investigasyon ng kanyang crimes against humanity o yung dun sa kanyang war on drugs. Okay. Sa halip, maaaring isuko, gaya ng ginawa ng Pilipinas, i-extradite ng maaaring isuko ng Pilipinas ang sino mang taong pinaghihinalaan o under investigation o akusado sa International Court, okay, kagaya ng ICC. So, ang desisyon po na ito ay galing sa isang kaso na nadesisyonan ng Korte Suprema noong March 16, 2021. Ito yung mga petisyon na isinampa ng mga senador at 2 organization para ipawalang bisa nga yung withdrawal ng Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Rome Statute o mula sa jurisdiction para hindi tayo maging saklaw ng ICC. So, yun. Pinapawalang bisa nila yung withdrawal na yon. So, yun, yung GR number ng case na to ay 238875 na desisyon na nito noong March 16, 2021.